Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Lahat ng kaya kong bilhin hindi mo afford, kaya matuto kang lumugar sa mas nakakataas sa'yo. Hindi naman ako nakikipagkumpetensya tsaka marunong akong lumugar, ikaw. Talagang matapang ka ha? Bakit? Dahil ba lahat ng yaman ng kapatid ko nasa iyo na, kaya siguro pinatay mo siya no? Bakit ba ako ang pinagbibintangan mo? Wala akong kasalanan, maging ako man nasasaktan sa pagkawala ng asawa ko. Kahit ano pang paliwanag ang gawin mo, hindi ako maniniwala sa'yo. Ikaw at ikaw lang ang sisisihin ko sa pagkamatay ng kapatid ko. Pakiusap naman Madonna. Tumigil ka na sa kahibangan mo. Hindi ka lang pala puro yabang bintangera ka rin pala. Talagang mayabang ako dahil may ipagmamayabang ako. Ikaw, ano nga bang ipagyayabang mo? Di ba wala naman? Kaya lumayas ka. Lumayas kayo ng anak mo. Tama na yan, Madonna. Ano bang ginagawa mo kay Lara? Kamamatay lang ni Jan. Bakit ba siyang sinisisi mo? Alam mo namang aksidente ang lahat. Huwag mo nang ipagtanggol pa ang dahilan ng pagkamatay ni Jan. Dahil sa pesteng gold digger na yan, namatay ang kakambal mo. Hindi mo ba naisip yon? Hindi, Madonna. Huwag mong ipagpilitan ang gusto mo. Mananatili siya rito dahil yun ang gusto nila mama. Tama si Jack. Si mama ang may gusto na tumira ako rito. Kung ganon, hindi ako papayag na maging masaya ka. Sisirain ko ang buhay mo at ng anak mo. Hindi ko malilimutan ang tagpong yan sa buhay ko. Nang minsan nang sirain ng ibang tao, ang natitira kong bait at respeto para sa ibang tao. Nang minsang maranasan ko ang pagmamalupit at pangaalipusta sa akin ng mayabang kong hipag. Nung una pa lang na itinira ko ni Jan sa kanila, nakitaan ko na kagad ng hindi magandang pag-uugali si Madonna. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na dito ka patitira. Hindi ka belong sa pamilya namin, kaya anong ginagawa mo rito? Pabayaan mo siya, Madonna. Sila mama naman ang nagsabi na hindi sila aalis dito. Tsaka pamilya sila. Kaya kung may problema ka, pwede bang isang tabi mo na lamang? Palibhasa, napapaikot ng babaeng yan ng mga utak nyo. Masyado kayong bilib sa dukhang yan. Tandaan mo ito, hindi ko hahayaang maging masaya ka. Alam mo masyado kang mayabang kaya walang nagmamahal sa'yo Ang mabuti pa, matulog ka na lang para managinip ka ng maganda. Tsaka huwag kang bintangera. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng asawa ko at wala ring dahilan para patayin ko siya. Dahil ikaw lang ang huling kasama niya. Sigurado akong pinatay mo siya para makamkam mo ang lahat ng ari-arian niya. Hindi totoo yan. Kahit kailan hindi ko hinangad ang yaman ni Jan. Mahal ko ang asawa ko. Kung pwede na ako na nga lang sana ang namatay Sana ikaw na nga lang talaga. Dahil wala ka namang kwenta Hindi bagay yan tulad mo sa pamilya namin. Dahil isa ka lang basura. Basura na hindi dapat pinupulot ng kahit na sino. Tama na, Madonna. Ano ba? Tumigil ka na. Tigilan mo na si Lara. Aksidente ang nangyari kaya wala siyang kasalanan. Tsaka, pwede ba kamamatay lang ni Jan? Respetuhin mo sana ang asawa ng kambal ko. Isa ka pa. Palagi nyo na lang pinagtatanggol yung impacta na yan. Ako ang kadugo nyo, pero sa ibang tao pa kayo kumakampi? Padabog na tinalikuran kami ni Madonna. Masakit sa akin na ako ang sinisisi niya sa pagkamatay ng pinakamamahal kong asawa na si Jan. Mabuti na lamang nandyan si Jack, ang kakambal ng asawa ko. Nandyan din ang biyanan ko na sobrang bait sa akin. Kaya kahit papano, nababawasan ng bigat at lungkot na kinikimkim ko. Pagpasensyahan mo na lang si Madonna ha. Hindi niya lang talaga matanggap na namatay na si Jan. Siguro magpahinga ka muna. Masyado ka ring napagod Salamat ha. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin kay Madonna. Hindi ko alam kung bakit siya nagagalit sa akin Aksidente lang ang nangyari. Mahal ko si Jan, kaya hindi ko magagawa ang binibintang niya sa akin. Naniniwala ako. Huwag kang mag-alala. Kukumbinsihin ko siya na humingi sa'yo ng sorry. Naku, wag na. Hayaan mo na muna si Madonna. Siguro nga masakit pa sa kanya ang pagkawala ni Jan. O siya, sige na. Magpahinga ka muna. Kapag may kailangan ka, katukin mo lang ako sa kwarto ha. Maraming salamat ulit ha. Tumango siya. Pumasok na ako sa kwarto, mahimbing nang natutulog ang anak ko. Awa ang nararamdaman ko para sa kanya dahil maaga siyang naulila sa kanyang ama. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon, kaya nang sumapit ang umaga, puyat na puyat ako. Hinayaan ko na lang ang anak kong matulog pa, lumabas na ako para magkape. Pagpunta ko sa kusina, naroon na si Jack at nagkakape. Good morning, Lara. Mukhang puyat ka ha. Hindi ka ba natulog kagabi?
Ang laki kasi ng eye bags mo oh. Hindi nga eh, ewan ko ba? Hindi talaga ako sanay na wala si John. Naninibago pa rin ako. Alam mo naman kapag nagigising ako, siya ang unang nasisilayan ng mga mata ko. Okay lang yan, masasanay ka rin. Tsaka isipin mo na lang nakasama mo rin si John. Sigurado naman akong binabantayan niya kayo ni Ana. Tsaka alam ko naman na nakikita mo siya sa akin, hindi ba? Alam mo kung wala lang sana si Ana sa buhay ko, ipapanalangin ko na sana mamatay na rin ako eh. Para hindi na kami magkahiwalay pa. Tsaka hindi ko naman siya nakikita sa iyo eh. Mukha lang ang magkapareho sa inyo pero hindi ang pag-uugali. May dahilan ng lahat, Lars, kung bakit maagang nawala si John. Pero ang importante, nasa maayos na siyang kalagayan. Siguro nga, pero sana hindi mo na siya kinuha sa amin. Sobrang mahal ko siya, kaya hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatanggap ang pagkawala niya. Ang swerte naman ni Kambal. Mabuti pa siya kahit wala na may nagmamahal pa rin sa kanya. Samantalang ako, wala. Hoy, wag mong sabihin yan. Ang dami namang nagmamahal sa'yo eh. Tulad na lamang ng mga magulang mo, kapatid mo, pati na rin kami ni Ana. Talaga? Mahal mo rin ako? Sayang, akala ko yung katulad din kay John. Oo naman. Siyempre bilang brother-in-law. Bakit? Ano ba sa tingin mo? Okay, akala ko kasi mahal mo na ako eh. Natawa na lang ako sa sinabi ni Jack. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, siya na ang nagtimpla sa akin ng kape. Muli kaming nagkwentuhan at nag-asaran. Natigil lamang kami nang biglang dumating ang mayabang kong hipag. Salamat sa kape ha, baka masanay ako niyan. Sige ka, hahanap-hanapin ko yan. Oh, gising na palang hampas lupang killer. Nakakawalang gana ka? Salome, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Tsaka pwede ba, wag mong utusan ng kapatid ko ha? Hindi ka prinsesa. Pwede ba, Madonna, ang aga oh? Magkaroon ka ng konting konsiderasyon man lang. Kahit minsan lang. Hindi kasi maganda kung araw-araw nakakarindi yung sinasabi mo. Wag mo nang ipagtanggol ang babaeng yan. Ako ang pamilya mo. Tsaka, ito ang tatandaan mo hampas lupa ah. Hindi ko hahayaang maging masaya ka. At simula sa araw na ito, hindi ka natitira ng libre sa bahay. Ano bang pinagsasabi mo? Pwede ba tigilan mo na si Lara? Wala siyang ginagawang masama sa atin. Ako ang nakatatanda rito, kaya ako ang masusunod. Tsaka wag mo akong turuan dahil alam ko ang ginagawa ko. Ikaw nga ang matanda. Pero bakit ikaw pa yung nag-iisip bata? Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Talagang napikot ka na nga ng hayop na yan. Sa tingin mo ba mamahalin ka ng babaeng yan? Pera lang ang habol niya sa atin eh. Kaya ikaw ang mag-isip ng tama. Yan talagang pag-iisip mo, iba no? Puro ka nalang maling hinala tungkol sa akin. Wala naman akong ginagawa ah. Siguro insecure ka lang talaga, kaya ganyan ang pakikitungo mo sa akin. Dahil yun ang nararamdaman ko at nakikita ko, kaya hindi mo ako masisisi. Ganyan talaga ang taong mayabang. Iisipin lahat kahit hindi na tama. Anong sabi mo? Hoy Jack, baka nakakalimutan mo kapatid mo ko. Kaya ako dapat ang kampihan mo. Hindi ang babaeng mamamatay tao na yan. Pagkatapos tinalikuran na niya kami. Tumingin sa akin si Jack nang may pag-aalala, tinanguan ko na lamang siya para isipin niyang ayos lang sa akin. Lars, pasensya ka na ha. Hindi ko alam kung bakit ganyan ang trato niya sa'yo. Sadyang mayabang talaga yan si Madonna eh. Kaya wala ding tiwala sila mama sa kanya. Hayaan mo na. Naiintindihan ko naman na ayaw niya talaga sa akin eh. Tsaka kahit magyabang siya, hindi naman ako naaapektuhan. Kasi kapag nagpaapekto ako, ang ibig sabihin lang nun mahina ako. Mabuti ka pa kaya mo siyang intindihin. Samantalang ang dami niya ng ginawang mali sa'yo. Siguro kung ako ang nasa kalagayan mo, magagalit ako. Hayaan mo na, wala naman akong magagawa eh. Basta wag lang niyang sasaktan ng anak ko, ibang usapan na kasi yun. Hindi talaga ako magdadalawang isip na labanan siya. Bilib talaga ako sa'yo. Kasi palaban ka eh. Ganyan yung malaanghel sa ganda na may tinatagong pagka-Amazona. Pansin ko ang pag-aalala niya sa akin, Miss Winnie. Kaya naman ngumiti ako at tumango sa kanya, tanda ng okay lang ako. Pagkatapos naming magkape, muli akong tumulong kay Aling Salome na noon ay busy sa kanyang ginagawa. Pwede ko po ba kayong maabala? Oh, iha. Ano yun? May kailangan ka ba? Wala naman po. Gusto ko lamang po kayong tulungan. Naiinip ka na naman ba?
Hindi naman po. Gusto ko lang kayong tulungan kasi gusto ko lang po. Ay o siya, sige. Wala naman akong magagawa eh. Si Aling Salome talaga Bakit parang hindi pa rin po kayo sanay? Gusto ko lang po kasing mapagaan ang trabaho nyo eh. At isa pa po matanda na po kayo. Dapat nga po humihinto na kayo eh. Ay o siya, sige. Salamat. Natawa na lang si Aling Salome. Tinulungan ko siya hanggang sa matapos ang gawain sa kusina. Pagkatapos, lumabas si Aling Salome. Kaya naman muling nakipagkwentuhan sa akin si Jack. Ang sipag-sipag mo naman. Kahit na hindi naman ganun kahirap ang ginagawa ni Aling Salome, tinutulungan mo talaga. Siyempre naman parang nanay ko na yata si Aling Salome. Tsaka wala naman akong ginagawa kaya okay lang natulungan ko siya. Ay, grabe. Mas lalo tuloy ako nahuhulog sa'yo eh. Anong nahulog? Bakit ka naman mahuhulog sa akin? Hindi ka naman nakaakyat sa puno eh. Ikaw talaga, oo. Hayaan mo na nga. Siya nga pala, pwede ba kitang yayain mamasyal? Habang nag-uusap kami ni Jack, bigla namang dumating si Aling Salome. Tinawag niya ako kaya naman hindi ko nasagot ang sinabi ni Jack. Lara, may bisita ka. Sino po? Kapatid mo. Sige na, puntahan mo na. Ipaghahanda ko lang kayo ng merienda. Salamat po. Tumango na lamang si Aling Salome. Pumunta na nga ako sa sala. Nakaupo si Kuya Ricardo habang pinagmamasdan nito ang paligid ng bahay. Kuya, mabuti at napadalaw ka. Nabalitaan ko ang nangyari. Namatay na pala ang asawa mo. Oo kuya, kamamatay lang niya. Nakikiramay ako. Paano ka na ngayon? Wala na ang asawa mo. Dito na lang kami kuya. Ayos lang naman kila mama at Jack na dito na ako tumira eh. Pero wala na ang asawa mo. Kaya ako lumuwas dito sa Maynila para sunduin ka. Wala ka ng dahilan para manatili pa rito. Lalo na't nabalitaan kung pinag-iinitan ka na ng hipag mo. Ayos lang kuya, nandito naman si Jack eh. Hindi naman niya ako pababayaan. Tsaka naiintindihan ko naman si Madonna. Lara naman, isipin mo na ang kapakanan mo at ng pamangkin ko. Mabubuhay ka naman dun sa atin, hindi ba? Pumayag ka na. Nag-aalala na rin sila nanay sa'yo. Siya nagsabi sa akin na kumbinsihin kitang umuwi. Hindi ako kumibo. Ninitian ko na lang si Kuya Ricardo. Nag-usap kami ng masinsinan at sinabi ko sa kanya na ayos lang talaga kami ng aking anak. Habang nag-uusap kami, dumating na si Aling Salome. May dala siyang merienda para sa amin ni Kuya. Magmerienda na muna kayo, iha. Kapag may kailangan kayo, tawagin niyo lang ako. Nasa kusina lang ako, ha? Salamat po. Agad ding umalis si Aling Salome. Si Jack naman, tahimik lang na nakikinig sa amin ni Kuya. Hindi siya sumasabat sa usapan kahit na alam niyang pinag-uusapan namin ng pamilya niya. Ako na ang nakikiusap sa'yo bilang nakatatanda mong kapatid. Sumama ka na sa akin pauwi ng probinsya. Hinihintay ka na ron ni nanay. Huwag mo akong alalahanin kuya, kilala mo ko. Ayokong umasa sa inyo. Pinasok ko to kaya kakayanin ko. Sana maintindihan mo naman ako kuya. Tsaka mabait naman sa akin sina mama at Jack eh. Sige, basta kapag hindi ka na komportable dito, umuwi ka na sa atin ha. Jack, nakikiusap ako sa'yo. Sana wag mong pababayaan ang kapatid ko ha. Ni minsan, hindi ko hinayaan masaktan yan o alipustay ng kahit sino yang si Lara. Sige Kuya Ricardo, hindi na kayo iba sa amin. Mas mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Sa'yo ko siya ipagkakatiwala. Sana hindi mo sirain ang tiwalang binigay ko sa'yo. Ngumiti si kuya. Ramdam niya ang kabutihan ni Jack para sa amin. Pagkatapos niyaya ko na siyang magmerienda. Dito ka ba matutulog? Ipaghahanda ko ng tutulugan mo. Hindi na. Kailangan ko rin makabalik agad eh. Walang kasama si inay sa bahay. May pamasahe ka ba? Idagdag mo na to kuya. Masyadong malaki to. Ano na lang ang matitira sa'yo? Ang mabuti pa, itabi mo na lang ito. Huwag mo na akong alalahanin kuya. May trabaho naman ako kahit papano eh. Tsaka madalang lang ako makapagbigay sa inyo ni inay. Nagulat naman kami nang biglang dumating si Madonna. Galit na galit ang aura nito sa amin ni kuya. Saan galing ang pera na yan?
Ninakaw nyo, no? Akin ang pera na yan, ano? Pwede ba, Madonna? Pumasok ka na lang sa kwarto mo. Hindi! Bakit ako papasok sa kwarto? Gayong alam kong pinagnanakawan tayo ng sampid na dukha dito sa bahay. Hoy, babaeng ulik ba? Hindi kami magnanakaw. Ikaw pala ang sinasabi ng kakilala ko na nasisiraan daw ng bayet. Pati kapatid ko, pinag-iinitan mo. Anong sinabi mo? Sinong ulik ba? Ang kapal ng mukha mo para sabihan ako ng ganyan sa pamamahay namin? Sampid lang ang kapatid mo rito. Dapat nga lumayas na yung sampid na yan eh. Pwede ba, Madonna? Kahit konting konsiderasyon lang. Mahiya ka naman kay Kuya Ricardo. Tsaka hindi ninakaw ni Lara ang pera. Ipon niya yan. Paanong kikita ng malaki ang isang parlorista? Napaka-imposibleng kumita yan ng napakalaking pera sa isang pipitsuging trabaho lang. Unless ninakaw niya yan, kaya may malaki siyang pera. Bakit ba palagi mo na lang akong pinagbibintangan? Puro ka na lang ganyan eh. Wala ka bang ibang ginagawa? Puro na lang kasi ako ang nakikita mo eh. Hoy, wala kang karapatang pagsalitaan o turuan ako sa kung anong gagawin ko. Pamamahay ko to. Ano ka ba rito? Isang hamak na sampid ka lang. Ewan ko ba kasi kay Jan eh. Pupulot na lang kasi ng babae, palpak pa. Ang yabang mo ah. Porke ba may pera ka, may karapatan ka ng manghamak ng tao? Lupa pa rin ang tinatapakan mo. At kanin pa rin ang kinakain mo. Kaya wala kang karapatang yabangan kami. Palibhasa, ang mahirap na gaya nyo, naghahangad na umangat sa buhay. Malas nyo lang dahil ako ang nakatapat nyo. Hindi ko hahayaang may makuhang mga gaya nyo sa yaman namin. Sayong-sayo na ang pera mo. Isaksak mo dyan sa baga mo. Hindi kami naghahangad ng yaman. Tandaan mo, bilog ang mundo. Babagsak ka rin. Bilog nga ang mundo, pero mayaman pa rin ako. Tanggapin nyo na lang kasing katotohanang mamamatay kayo ng mahirap. Hindi na nakatiis si Kuya Ricardo. Akmang susugurin na niya si Madonna nang awatin namin siya ni Jack. Nagbatuhan pa nga sila ng masasakit na salita. Mabuti na lamang naawat namin sila ni Jack, kaya naman natigil na ang kanilang bangayan. Tama na kuya, wala tayong mapapala kung makikipag-away ka sa matapobreng mayabang na babaeng yan. Ito ang tandaan mo. Kapag nalaman kong sinasaktan mo ang kapatid ko, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Jack, pasensya ka na ha. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko eh. Pasensya na rin Kuya Ricardo. Madonna, halika na mag-usap tayo. Hinila palabas ni Jack si Madonna, kaya kami na lang ni Kuya ang naiwan sa sala. Naroon din si Aling Salome na nag-aalala rin sa amin ni Kuya. Ganyan ba ang gusto mong makasama? Lara, umuwi ka na. Umuwi na kayo ni Ana sa atin. Kilala mo ko. Alam ko kung anong kaya kong gawin. Hindi ko siya uurungan kapag kinanti ka niya. Alam ko yun, Kuya. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman pababayaan ang sarili ko eh. Hayaan mo't kapag hindi ko na kaya, uuwi kami ni Ana sa probinsya. Sige, hindi na ako magtatagal. Baka ano pa ang magawa ko sa mayabang mong hipag. Iho, kumain ka na muna. Huwag mong alalahanin si Madonna. May saltik lang talaga yon. Sige po, Aling Salome. Bago po umuwi si Kuya, pakakainin ko po muna siya. Ang mabuti pa, sumunod na kayo sa kusina. Pinaghanda ko na kayo ng makakain. Pagpasensyahan nyo na't masyadong matapobre si Madonna. Tumango na lamang ako. Aayaw pa sana si Kuya Ricardo eh, pero hinila ko siya papunta sa kusina. Pagkatapos niyang kumain, nagpaalam na siya. Binabalik naman niya ang pera sa akin pero hindi ko tinanggap. Nang makaalis na si Kuya, matamlay akong umupo sa upuan. Sobrang sakit sa akin dahil hindi ko akalaing babastusin siya ni Madonna. Iha, ayos ka lang ba? Hindi ko po akalaing babastusin niya ang kuya ko. Masyado kasing mayabang yang si Madonna. Hindi ko nga alam kung bakit lumaki siyang ganyan eh. Samantalang napakabait ng kanyang mga magulang. Siya lang talaga ang bukod tanging mayabang. Hayaan niyo na lang po, Aling Salome. Wala rin naman po akong magagawa eh. Wala naman po akong karapatan dito, lalong-lalo na po ngayon. Huwag mo nga hayaang tapak-tapakan niyang pagkatao mo. Lumaban ka, huwag kang magpapaapi kahit kanino. Kahit gaano pa sila kataas, wala silang karapatang manghamak ng nasa ibaba. Tayo lang po talagang makakaintindi sa isa't isa eh.
Hindi ko po lubos akalain na sa kabila ng lahat ng kabutihang pinakita ko sa iba, mararanasan ko pa rin po palang alipustahin. Tinapik na lamang ni Aling Salome ang balikat ko. Nagpaalam na siya na lalabas ng bahay dahil maglilinis pa raw siya sa bakuran. Kaya naman nagtungo na lamang ako sa kwarto namin ni Ana. Naabutan ko siyang nanonood ng paborito niyang cartoons. Hindi na kami lumabas pa. Hinatira na lang kami ni Aling Salome ng pagkain. Pagsapit naman ng gabi, nang magsabi ng anak ko na nagugutom na siya, kaya naman lakas loob na akong lumabas. Nagtungo ako sa kusina para kumuha ng pagkain namin ni Ana. Oh, bakit nandito ka pa? Bakit hindi ka sumama sa kuya mong garapal? Tsaka bakit ka kumukuha ng pagkain ng hindi nagpapaalam? Magnanakaw ka talaga, no? Pwede ba, Madonna, tigilan mo na nga ako? Nagugutom si Ana kaya kinuha ko siya ng pagkain. Wala akong pakialam kung nagugutom kayo. Mga patay gutom naman talaga kayo eh. Palibhasa, mga dukha. Madonna, ano na naman ba yan? Pinagsabihin na kita. Gusto mo bang isumbong na kita kay mama? Sige lang, mga buwisi talaga kayo. Padabog na umalis si Madonna. Malungkot akong tinignan ni Jack. Lars, pasensya ka na ha. Ang mabuti pa, kunin mo na lang si Ana. Dito na lang kayo kumain. Sakto, hindi pa rin naman ako kumakain eh. Sige, pero maghahanda muna ako ng makakain natin. Hindi na. Ako na maghahanda. Sige, sabi mo yan ha. Puntahan ko lang si Ana para makakain na tayo. Pinuntahan ko nga si Ana. Niyaya ko na siyang kumain sa kusina. Tuwang-tuwa naman siya nang malamang kasabay naming kakain ng Tito Jack niya. Pagdating namin sa kusina, nakahain na. Labis ang tuwa niya nang makita ang paborito niya na nakahain sa mesa. Ang saya naman. Tuwang-tuwa ang maganda kong pamangkin. Siyempre naman, paborito niya kasi ang nakahain eh. Bukas, sumama kayo sa akin ha. Ipapasyal ko kayo. Alam kong nababagot na rin kayo dito sa bahay eh. Para naman makalimutan mo si Jan kahit papano. Sige, mabuti pa nga. Dahil sa Lunes, mag-uumpisa na ako sa trabaho. Bale, isasama ko na lang si Ana ron. Ha? Bakit mo pa siya isasama? Nandito naman si Aling Salome. Mahirap na, tsaka maraming ginagawa si Aling Salome. Nandito naman ako. Ako na ang bahala sa kanya. Sigurado ka? Baka mamaya may importanteng lakad ka. Di isasama ko siya. Mabait naman si Ana kaya wala akong problema. Natawa na lang ako na nahihiya sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Pagkatapos ko siyang makausap, tumungo ako sa kusina para tulungan si Aling Salome. Tulungan ko na po kayo. Wag na iha, ikaw talaga. Okay lang po. Mas mapapagaan po ang trabaho niyo kung tutulungan ko po kayo. Siya nga po pala, baka ho gusto niyong sumamang mamasyal bukas. Nako iha, salamat pero kayo na lang. Alam mo naman ang mayabang na si Madonna. Parati na lang may napupuna kahit na ginagawa mo naman ang lahat. Hayaan niyo na lang ho siya. Likas na ho sa kanya ang pagiging mayabang at demonyita eh. Buti nga ho marami pa ring dumidikit sa kanya eh. Akala mo lang yun iha. Ang totoo siya ang nagpapapansin at dumidikit. Kahit na nilalayuan siya ng lahat dahil sa kayabangan niya. Bakit po kaya siya ganun ano? Samantalang ang bait naman ni Mama at Papa, pati na rin po si John at Jack. Napapaisip po tuloy ako minsan eh, baka ampun lang po siya. Natawa naman si Aling Salome sa sinabi ko. Iniba na namin ang usapan nang marinig namin ang nakaririnding boses ni Madonna. Hoy, Salome! Ipagtimpla mo nga ako ng kape. Tsaka labhan mo ng binili kong mamahaling dress. Ayokong magkaroon ng sira o mantsa yan ha, dahil mahal pa yan sa buhay mo. Oo, sige. Pero uunahin ko muna ang kape mo bago laba. Naiiling na lang na sinunod ni Aling Salome ang utos ni Madonna. Ako naman, tahimik lang na nagluluto. Patikim nga ako ng niluluto mo. Masarap ba yan? Baka lasang lupa yan ha? Buisit na to. Nakikitikim na nga lang kung ano-ano pang sinasabi. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Sabi ko ipaghahain na kita. Pinagsandok ko siya ng kanin at niluto kong ulam. Maingat kong nilapag sa harap niya dahil alam kong magagalit siya kapag may natapon sa mesa. Naiinis ako habang pinapanood siya. Inaamoy niya kasi ang ulam na luto ko eh. Bakit ganito ang amoy?
Hindi mo man lang dinagdagan ng tomato sauce? Masyadong maputla ang kaldereta mo. Buisit na garapatang mayabang na to Nakikiulam na nga lang, namimintas pa. Bulong ko, natawa naman ako, Miss Winnie. Kahit na pinipintasan niya ang luto ko, naubos pa rin naman niya yon. Nang matapos siya, agad ko na yung niligpit. Sa susunod, makiayos naman ang luto mo ha? Hindi kasi masarap Pinagtiyagaan ko na lang kasi gutom ako. Sabi niya sa akin. Kahit na naiinis ako, pinipilit ko pa ring huminahon. Maya-maya dumating na rin si Aling Salome dala ang kape niya. Bakit ba ang tagal mo? Ayoko na ng kape. Inumin mo yan. Sabay talikod si Madonna. Pag alis niya, kinuwento ko naman kay Aling Salome ang nangyari. Maging siya natatawa sa reaksyon ni Madonna. Hindi raw po masarap pero naubos niya. Sira ulo nga talaga Ano pa nga ba? Nagtawanan na lang kaming dalawa ni Aling Salome, kaya kahit papano nakakalimutan ko ang lungkot na nararamdaman ko. Kinabukasan nga, sumama kami kay Jack na mamasyal. Sobrang saya ni Ana at ganun din ako. Grabe, ang ganda naman dito. Sabi na nga ba matutuwa ka? May sinasabi ka? Ha? Wala. May sinasabi ba ako? Akala ko may sinasabi ka. Napakamot na lamang si Jack ng kanyang batok. Hindi na lamang siya kumibo, kaya naman pinagpatuloy ko na lamang pinagmasdan ng paligid. Sobrang saya ko, Miss Winnie, lalo na po nang pagmasdan ko ang aking anak na masayang naglalaro. Mabuti at nakita ko si Ana na masaya ngayon. Tama ka, masaya ako dahil nakikita ko ng masaya siya. Maganda rin pala na paminsan-minsang ipasyal ko siya para hindi niya gaanong maalala ang ama niya. Makaka-move on din siya. Pati na rin ikaw. Sana nga, Jack. Sana nga maka-move on na ako. Alam mo naman kung gaano kasakit sa akin na mawala ang pinakamamahal kong lalaki sa buhay ko. Tutulungan kita. Tutulungan ko kayo ni Ana na maka-move on. Isipin mo na lang nakasama mo pa rin si Jan. Dahil magkambal naman kaming dalawa Hoy, ikaw parang iba na yung sinasabi mo Parang may ibig sabihin yan. Wala. Wala naman akong ibig sabihin. Gusto ko lang makatulong. Okay. Gusto ko lang yung klaro. Ayoko lang na pag-usapan tayo ng iba, lalong-lalo na si Madonna. Huwag kang mag-alala. Di naman siguro nila iisipin yun. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Alam mo naman si Madonna Sigurado ko sa mga oras na to, nagtataka na yun kung bakit ang tagal natin. Sige, mabuti pa nga. Mukhang pagod na rin si Ana sa kakalaro niya. Kaya naman lumapit na ako sa aking anak at niyaya na siyang umuwi. Pag uwi namin, galit na mukha ni Madonna ang agad na bumungad sa amin. Mukhang masaya ang impacta ngayon Bakit kasama mo si Jack? Hindi ba kayo nahihiya? Pinag-uusapan na kayo ng mga kapitbahay. Wala naman kaming ginagawang masama ni Lara. Ipinasyal lang namin si Ana. Huwag ka nang magkaila pa. Pati ba ikaw nilalandi ng haliparot na yan? Pwede ba, Madonna? Kung wala kang ibang sasabihin, huwag ka na magsalita. Tsaka wala namang masama kung ipasyal ko sila. Siguraduhin mo lang, Jack dahil ayokong pati ikaw, lokohin ang babaeng yan. Hindi na ako kumibo pa, kahit na naiinis na ako sa mga sinasabi niya sa akin. Bago siya pumasok sa loob ng bahay, tinitigan pa niya ako na parabang nangiinsulto. Huminga na lamang ako ng malalim para mabawasan ang inis na nararamdaman ko. Pagkatapos, sunod na rin kaming pumasok sa loob ng bahay. Nagpasalamat lang ako kay Jack bago ko dalhin si Ana sa kwarto namin. Sa mga sumunod na araw, mas matindi ang pagmamayabang ng hipag ko. Kung ano-ano na lang kasi ang binibili niyang mamahaling alahas na pinagyayabang sa akin kahit hindi naman siya kainggit-inggit. Lay, anak! Tignan mo tong binili ko para sa'yo. Sobrang ganda, hindi ba? Alam mo bang mamahalin niya na hindi afford ng mga dukha sa tabi-tabi? Pagpaparinig ni Madonna sa akin. Aalis na sana ako pero muli na naman siyang nagsalita. Oh, saan ka pupunta? Mukhang affected ka sa sinabi ko, no? Di ba ang sakit masampal ng katotohanan na hindi mo kayang bilhin ng mga ganitong klasing alahas? Pwede ba, Madonna? Kung wala kang magawang maganda, matulog ka na lang. Tsaka walang kainggit-inggit sa'yo. Hindi ka naiinggit?
Kung sa bagay, nakuha mo na pala ang ibang ari-arian ng kapatid ko. Tsaka pwede ba? Pagkatapos ng kay Jan, wag mo namang isunod si Jack. Masyado ka namang matakaw sa lalaki. Konting hiya naman oh. Kamamatay lang ng kapatid ko. Teka, ano bang pinagsasasabi mo? Pati kami ni Jack pinagbibintangan mo? Isipin mo na lang ang gusto mong isipin. Basta ako, wala kaming ginagawang masama. Tse, wag kang magmaang-maangan dyan. Ito ang pakatatandaan mo ha. Kung ano man ang binabalak mo, hinding-hindi ka magtatagumpay. Tandaan mo yan. Bahala ka na nga kung anong gusto mong isipin. Bantayan mo ako kung gusto mo. Pero sinasabi ko sa'yo, wala kang makikitang kamalian sa akin. Agad na akong tumalikod, Miss Winnie. Nagtungo na lamang ako sa kusina para tulungan si Aling Salome. Narinig ko kayo. Hindi ka pa rin ba tinitigilan ni Madonna? Oho hindi ko na nga ho alam kung bakit pati kami ni Jack pinag-iisipan niya ng masama. Ganyan talaga kapag gusto kang siraan. Hahanap at hahanap yan ng butas hanggat hindi ka niya nasisira. Kaya ang mabuti pa ho siguro, lumayo muna ako kay Jack. Tutal naman ho, papasok na ulit ako sa trabaho. Maganda nga yan, Iha. Hindi na kayo masyadong magkikita ni Madonna. Para na rin magkaroon ng katahimikan dyan sa puso mo. Tama ho kayo. Siguro nga ho maganda rin na makalayo na ako kay Madonna. Sana nga ho tumigil na siya dahil nakakamalas ho kapag puro negative energy ang pumapasok sa tahanan. Natawa na lang si Aling Salome. Pagkatapos ko siyang tulungan, inasikaso ko na ang pagkain namin ni Ana. Aling Salome, sumabay na ho kayo. Nako, wag mo na akong alalahanin. Busog pa ako, gawa ng nagkape ko kanina. Tumango na lamang ako. Pagkatapos naming kumain, agad ko nang pinapasok si Ana sa kwarto. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil maaga ang pasok sa trabaho ko. Ipinagbilin ko si Ana kay Jack bago ako pumasok. Tiwala naman po ako sa kanya, Miss Winnie. Alam ko pong hindi niya pababayaan ang aking anak. Pagkatapos kong magtrabaho, agad na rin akong umuwi. Bakit ang tahimik? Nasaan si Jack? Pati na rin si Ana. Takang tanong ko sa sarili. Nagtungo ako sa kwarto namin pero wala doon ang aking anak. Maya-maya pa, nakarinig ako ng tunog ng sasakyan na huminto. Kaya naman dali-dali akong lumabas. Nakita ko si Ana na sobrang saya na patakbong lumapit sa akin. Oh, saan kayo galing? Kaya pala ang tahimik ng paligid wala pala kayo. Pasensya na kung hindi ko siya kagad na uwi. Naiinip siya kaya naman pinasyal namin siya ni Aling Salome. Ganun ba? Pasensya na ha. Hayaan mo't sa susunod isasama ko na siya. Naku, kahit hindi na. Okay na okay lang sa akin. Hindi naman ako nababagot kasama ang pamangking ko Sigurado ka? Alam mo naman si Madonna masyadong usisera. Hayaan mo siya kung ano ang gusto niyang isipin sa atin. Wala naman tayong ginagawang masama at isa pa, hindi ko malaman kay ate kung bakit gano'n na lang ang pag-uugali niya pagdating sa'yo Hayaan mo na, alam ko naman ang dahilan Tsaka sanay na ako. Alam ko naman na simula pa lang nang maging kami ni Jan, ayaw na niya sa akin. Kaya bilib ako sa'yo. Dahil kaya mong pagpasensya ng kapatid ko. Dahil sa kabutihan mo, kaya ka nagustuhan ng kakambal ko. Alam mo kung wala ka, siguro hanggang ngayon sobrang lungkot ko. Magiging okay ka rin, dahan-dahan lang. Yang sakit na nararamdaman mo, mawawala rin yan. Tama ka. O siya, sige na. Alam mo naman si Madonna, baka mamaya may issue na naman tayo niyan. Natawa na lang si Jack sa sinabi ko. Pumunta na ako sa kwarto para makapagpahinga. Masarap ang tulog ni Ana ng hapon na yon, hindi ko na siya ginising pa. Dumiretso ako sa banyo para maligo. Pagkatapos, lumabas ako para tumulong kay Aling Salome sa pagluluto. Magandang hapon, Aling Salome. Tulungan na po kita. Nako, Iha, wag mo na akong tulungan. Alam kong pagod ka, umupo ka na lang dyan. Naku, wag na po. Mas gusto ko pong tumutulong kesa nakatunga nga lang po. Ay, ang bait mo talaga, Iha. Kaya nagtataka ako kung bakit gano'n na lang ang pinapakita sa'yo ni Madonna. Hayaan nyo na lang ho. Wala namang kaso sa akin yun. Tsaka magsasawa rin ho yun. Anong magsasawa?
Sinasabi ko na nga ba tama ako eh. Pinag-uusapan niyo ako kapag nakatalikod ako, mga traidor! Nagulat na lamang kami ni Aling Salome nang biglang sumabat si Madonna na noon ay nakikinig sa amin. Oh, bakit hindi kayo makasagot? So, totoo nga ano? Tama nga ako, pinag-uusapan niyo ako kapag nakatalikod. Ano bang pinagsasasabi mo? Porke ba nabanggit lang ni Aling Salome ang pangalan mo, ikaw na kagad? Huwag ka nang magpalusot pa. Alam mo, ikaw sumusobra ka na ha? Nanggigigil na talaga ako sa'yo. Gigil siyang lumapit sa akin. Nagulat ako nang bigla na lamang niya akong sinabunutan. Madonna, tama na! Bitiwan mo si Lara! Huwag kang makialam rito, tanda! Punong-puno na ako sa babaeng to. Lahat na lang inaagaw niya. Ah, ang sabihin mo, insecure ka lang. Insecure pala ha? Mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakasabunot sa akin. Kaya naman gumanti na rin ako. Nagpalitan kami ng mga masasakit na salita habang patuloy pa rin kaming nagsasabunutan. Hanggang sa bumagsak kami sa sahig, hindi na namin alintana ang sakit. Sumusobra ka na. Palagi mo na lang akong pinag-iinitan. Masyado kang matapobre. Mayabang. Lahat ng kademonyohan nasa sayo na. Pwes, ikaw mamamatay tao. Pinatay mo ang kapatid ko. Pati si Jack nilalandi mo. Ano, balak mo rin siyang patayin? Ang dumi talaga ng isip mo. Palibhasa, mayabang ka. Kaya kahit walang ginagawa ang tao, pinag-iinitan mo. Mayabang talaga ako dahil may ipagmamayabang ako. Hindi katulad mo. Bukod sa wala ka nang maipagmamalaki, mamamatay tao ka pa. Dahil sa sinabi niya, mas lalong nag-init ang ulo ko. Lahat ng galit ko sa mayabang kong hipag, inilabas ko. Tadyak sa bunot ang kanyang inabot sa akin. Naawat lang kami nang dumating si Jack, nagulat sa kanyang nadatnan. Ano nangyayari sa inyo? Madonna, ano na naman ba to? Bakit ako? Bakit hindi yung killer mong hipag ang tanungin mo? Porke ba narinig mo ang pangalan mo? Masama na kagad ang sinasabi sa'yo? Masyado kasing makitid ang utak mo eh. Puro kasi yabang ang laman ng utak mo, kaya sobrang purol. Anong sinabi mo? Pwede ba tama na? Tayo-tayo na nga lang ang magkakasama sa bahay na ito, nagtatalo pa kayo. Grabe naman kayo. Ikaw Madonna, wala ka nang ginawang tama eh. Puro ka na lang ganyan. Hoy Jack, baka nakakalimutan mong matanda ako sa'yo. Bakit ba kinakampihan mo yung babaeng yan ha? Sabihin mo nga sa akin, tama ang kutob ko no? Talagang may saltik ka na no? Kung ano yung nasa utak mo, siguro linisin mo muna. Sige na Lara, ako nang bahalang magsalita. Total narito na rin tayo eh. Tama ka Madonna, may gusto nga ako kay Lara. Ang totoo si Jan ang agaw sa akin. Sa akin siya dapat napunta, hindi sa kambal ko. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula kay Jack, Miss Winnie. Maging si Madonna at Aling Salome nagulat din. Ano bang pinagsasasabi mo, Jack? So tama nga ako, may pagtingin ka sa malanding yan. Hindi ka ba nangangati sa babaeng yan? Kahit kailan, siya ang unang babaeng minahal ko. Pinagbigyan ko lang si Jan dahil gusto niya rin si Lara. Hindi ako makapagsalita, para akong napako sa kinatatayuan ko. Matalim na titig naman ang pinukol sa akin ni Madonna. Ito ang tatandaan mo simula pa lang ito ha? Hintayin mo ang mga susunod kong gagawin sa'yo. Mga leche kayo. Lara, pwede ba tayong mag-usap? May gusto lang akong sabihin kung pwede lang. Sige, ano ba yon? Aling Salome, pwede hubang maiwan niyo muna kami? May sasabihin lang po ako sa kanya. Sige, iho. Paglabas ni Aling Salome, doon na nga pinagtapat ni Jack ang lahat. Alam kong nabigla ka sa mga nasabi ko kanina, pero totoo yun. Ako ang una mong nakilala. Ako rin ang una mong naging kaibigan. At ako rin ang unang nagmahal sa'yo. Hindi ko nga lang alam kung bakit ako pumayag na ibigay ka sa kambal ko eh. Kung ano man yung nararamdaman mo, pwede bang wag mo munang sabihin sa akin? Ayokong maging awkward tayo kapag nagkakaharap. Lars, alam kong hindi pa ito ang tamang oras at kamamatay lang ni Jan. Kaya pasensya na. Sana walang magbago. Tumango ako pagkatapos kinuhanan ko ng pagkain si Ana.
Pagkatapos kumain ng anak ko, agad ko ring nilabas ang pinagkainan. Hindi na ako kumain dahil nawalan na ako ng gana. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin si Madonna sa pang-aalipusta at pagyayabang sa akin. Si Jack naman, hindi ko na rin gaanong pinapansin. Lars, pwede ba tayong mag-usap? Para saan? Iniiwasan mo ba ako? Ha? Iniiwasan? Ano bang pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko naman na iniiwasan mo ko eh. Naku, hindi ah. Akala mo lang yun. Hindi kita iniiwasan. Busy lang talaga ako sa trabaho. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Lars, siya nga pala ha. Magpapaalam sana ako sa'yo eh. May duty ako ng 2 linggo. Hindi kita mababantayan. Nag-aalala ako na baka kung anong gawin ni Madonna. Yun lang ba? Naku, wag mo nang alalahanin pa. Kaya ko ang sarili ko, no? Tsaka kahit anong sabihin niya, hindi ako magpapadala. Sana sa pagbalik ko nandito ka pa rin. Huwag mo akong iwan, Lars. Hindi ko makakaya eh. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi ako makasagot sa sinabi niya sa akin, Miss Winnie. Nagulat na lang ako nang bigla niya akong yakapin. Jack, baka makita tayo ni Madonna. Huwag mo na akong yakapin, magagalit na naman yun. Huwag mo siyang intindihin, Lars. Hayaan mo lang ako. Mamimiss kasi kita eh. Lars, gusto ko munang malaman mula sa'yo. Ano yun? May pag-asa pa ba ako sa'yo? Ha? Ano ba kasing klaseng tanong yan? Jack, alam mo namang kamamatay lang ni John. Kaya sana isantabi mo muna yan. Sabihin mo lang, Lars, kung may pag-asa ba ako sa'yo o wala. Sige, titigil na ako kung sakaling wala talaga akong pag-asa. Hindi ako sumagot. Bigla na lamang akong napaluha. Ang totoo, may pagtingin din ako kay Jack. Pero pinipigilan ko dahil alam kong mali yun. Hindi ko masasagot ang tanong mo, Jack. Ang totoo niyan, gusto ko nang tumigil ka na eh. Kahit pasabihin ko ang totoo kong nararamdaman para sa'yo, wala rin. Sige, salamat. Pero sana, walang magbago, Lars. Tumango ako. Muli niya akong niyakap bago siya pumasok sa kanyang kwarto. Bagsak balikat din akong nagtungo sa kwarto namin ni Ana. Hindi ako nakatulog ng gabing yon, Miss Winnie. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Kinabukasan, maaga akong gumising para maligo. Pagkatapos ko, pumasok na rin ako sa trabaho. Hindi na ako nagpakita pa kay Jack kahit napaalis na siya. Sa maghapon, iginugol ko ang oras sa pagtatrabaho. Pansin yun ng lahat ng kasamahan ko. Kaya nang pauwi na kami, kinausap ako ng amo ko na magpahinga muna raw ako. Nagpasalamat naman ako pagkatapos. Pagdating ko sa bahay, dinig ko ang malakas na boses ni Madonna at malakas na iyak ng anak kong si Ana. Kabahado kong tumakbo papasok sa loob. Hindi nga ako nagkamali ng iniisip, Miss Winnie. Nakita ko pong nakadapa ang anak ko habang pinapalo ni Madonna. Mabilis kong binagsak ang dala ko sa sahig. Gigil na kong tumakbo papalapit kay Madonna. Mabilis kong hinablot ang buhok niya na kanya namang ikinagulat. Napakahayop mo! Pati ang anak ko sinasaktan mo! Hindi mo ba alam na hindi ko pa pinapadapo ang pamalo sa balat ng anak ko tapos ikaw gagawin yan? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Aray! Hindi lang yan ang matitikman mo kapag sinaktan mo pa ang anak ko! Maaatim ko pa kung akong saktan mo at alipustahin mo eh! Parehas lang kayong mga peste! Talagang peste ko kung pinepeste ko ng impaktang katulad mo! Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakasabunot sa kanya. Humingi siya ng tulong kay Aling Salome na noon ay tawa lang ng tawa. Ano ba, Aling Salome? Tulungan mo ko! Ah! Aray! Bahala ka dyan. Ayoko makialam sa inyo, no? Isa! Sabing tulungan mo ko eh! Oh, ano? Nasaan ang tapang mo? Puro ka lang palayabang eh. Hintayin mo ko. Kapag nakawala ako dito, sisiguraduhin kong magbabayad ka. Talaga? Heto lang ang sasabihin ko sa'yo. Hindi ako natatakot sa'yo. Oo na! Sorry na! Pitiwan mo na ako. Pangako, hindi ko na uulitin. Natawa na lang ako ng palihim, Miss Winnie. Tinulak ko siya, kaya nadapa siya sa sahig. Mabilis kong nilapitan si Ana, awa ang nararamdaman ko para sa aking anak.
Binuhat ko siya at dinala sa kwarto namin. Sorry anak ha, hayaan mo't hindi muna ako papasok sa trabaho. Sorry kung hindi ako kagad nakauwi ng maaga ha. Hindi sana mangyayari yan sa'yo. Sabi ko sa anak ko na noon ay humihikbilang habang siya'y nakayakap sa akin. Hinayaan ko lang siya hanggang sa makatulog. Lumabas na ako dahil tinulungan ko pa si Aling Salome. Naabutan ko siyang nagwawalis ng sahig. Ako na po dyan, Aling Salome. Gabi na ho, magpahinga na ho kayo. Nako iha, trabaho ko to. Wag mo na akong alalahanin pa. Ay siya nga pala, kumusta si Ana? Mukhang na-trauma ho siya. Ano ho bang nangyari kanina? Nako iha, sadyang pinag-initan lang talaga ni Madonna ang anak mo. Hindi ho ako makakapayag na saktan niyang muli ang anak ko. Talagang ipapakita ko sa kanya ang pagiging demonyita ko. Hayaan mo't makakarating ang lahat ng ito sa biyenan mo. Hayaan niyo na lang po. Ayoko rin naman pong ma-stress si mama eh. Tsaka alam niyo naman si Madonna. Natutuwa talaga ako sa'yo, iha. Tama yan, lumaban ka hanggat may katwiran ka. Nanggigigil lang ho talaga ako sa kanya. Hindi ko nga ho alam kung anong pinanggagalingan ng galit niya eh. Ang mabuti pa maghapunan ka na. Halika, ipaghahain na kita. Nginitian ko na lang si Aling Salome. Nagtungo kami sa kusina at sabay kaming naghapunan. Pagkatapos namin, pumasok na kami sa kanya-kanya naming kwarto. Nang sumunod na mga araw, mas lalo kaming pinag-iinitan ni Madonna. Lalo na ang anak ko na noon ay nagkaroon na ng pobya dahil sa ginawa niya. Hanggang sa isang araw noon, umuwi si Madonna na mayroong kasama. Marahil kumari niya yun. Sabi ko naman sa'yo bariya lang sa akin ang lilibuhing pera. Alam mo ba yung binigay ko sa yung bracelet? Nagkakahalaga yan ng 30,000. Alam mo na, afford ko kasi. Hindi katulad ng iba dyan. Sobrang hirap, hindi kayang bilhin ng lahat. Pagkasabi niya, nagtawanan sila. Hindi ko na lamang pinansin. Alam ko naman na iniinis niya lamang ako Ay, hayan na naman siya. Wala naman siyang ibang gagawin kundi sirain ang araw ko Bulong ko. Para hindi ko na marinig pa ang iba niyang sasabihin, umalis na ako roon. Nagtungo na lamang ako sa kusina para tanggalin ang iba pang kalat. Dinig ko pa rin ang kanilang usapan. Alam kong sinasadya yun ni Madonna. Hanggang sa hindi pa siya nakontento, sinundan nila ako hanggang sa kusina. Ay, alam mo Mare, lahat ng yan ako ang bumili. Tsaka isipin mo sobrang dami kong pera. Wala na nga akong mapaglagyan Etong bahay na to, balang araw ipapamana pa sa akin to nila mama. Mayabang na sabi ni Madonna. Gusto kong humagalpak ng tawa. Pero pinigilan ko. Sa sobrang yabang kasi ng hipag ko, talo pa niyang adik sa kalye. Maya-maya, nakita ko na si Aling Salome. Tinulungan niya ako sa aking ginagawa at parehas kaming natatawa sa pagyayabang ni Madonna. Kumapit ka, Lara. Baka hanginin ka. Nakuha ko naman ang ibig sabihin ni Aling Salome, kaya naman sinakyan ko na lamang siya. Bigla namang tumingin sa amin si Madonna. Matalimang titig na ipinukol niya sa amin. Wait lang po baka tangayin nga ho ako. Kayo ho, kaya niyo pa po ba? Ay, hindi ko na nga yata kaya, iha. Hoy, Salome! Ipagtimpla mo nga kami ng kape. Gusto ko yung sakto Alam ko naman kung sinong mayaman Wala namang kwenta ang pag-uugali. Puro yabang na lang ang inaatupag. Anong sinabi mo? May sinasabi ka ba? Ay, wala akong ibang sinasabi. Bakit? Meron ba? May naririnig ka ba? Sige na nga, ipagtimpla mo na lang kami. Pagkatapos, pakainin mo na sila Utos ng mayabang kong hipag. Agad naman yung sinunod ni Aling Salome. Habang ako naman, patapos na rin sa aking ginagawa. Nakaramdam naman ako ng inis nang marinig ang sinabi ni Madonna. Siya nga pala, alam mo ba yung kinukwento ko sa'yo na kapatid ko na namatay? Hindi aksidente ang pagkakamatay nun, kundi sinadya. Gulat naman ang naging reaksyon ng kasama ni Madonna. Ako naman, nagpipigil lang sa kanya. Mabuti na lamang dumating na si Aling Salome, dala ang mga kape nila. O iha, mainit yan kasing init ng ulo mo. Dapat kasi sa'yo iced coffee na lang. Pinaglololoko niyo ba ako?
Ay hindi, may iuutos ka pa ba? Iutos mo na para hindi ako pabalik-balik. Wala na. Sige na, lumayas ka na sa harapan ko. Inismiran pa ni Aling Salome si Madonna bago pumunta sa aking kinaroroonan. Dinig ko ang binubulong ni Aling Salome na akin namang ikinatawa. Akala mo naman kagandahan, mukha namang paa. Sinabi niyo pa, kayo talaga Aling Salome, oh. Anong binubulong-bulong niyo? Ay wala, masyado ka lang feelingera kaya feeling mo ikaw ang pinag-uusapan namin. Hindi ka naman artista para pag-aksayahan ka namin ng oras. Pagkasabi ni Aling Salome, mabilis niya akong hinila papunta sa sala. Tawa naman kami ng tawa nang makalayo kami sa kusina. Alam kong kuha ni Aling Salome ang gigil ni Madonna. Grabe po kayo, Aling Salome. Hindi ko po akalaing kaya niyong lokohin si Madonna. Bagay lang yun sa kanya, iha. Masyado siyang bastos sa nakatatanda sa kanya eh. Siguro pinaglihi siya sa sama ng loob ni Nora. Kaya ganun ang pag-uugali niya. Kaya walang nagmamahal sa kanya eh. Hindi lang ho pala siya ubod ng yabang. Ubod rin ho ng sama ng ugali. Kaya ikaw ha, huwag kang papayag na bastusin ka niya. Hindi nila hawak ang pagkatao natin para ganyanin lang tayo ng ibang tao. Tumango ako, Miss Winnie. Tama nga po si Aling Salome. Hindi po dapat pinahihintulutan ng iba na gumawa sa atin ng masama. Ang mabuti pa ho, matulog na tayo. Medyo napagod din ho ako sa maghapon eh. Tsaka alam kong pagod na rin ho kayo. Mabuti pa nga, iha. O siya, sige na. Matutulog na ako ha. Matulog ka na rin. Tumango ako. Pagkatapos nagtungo na ako sa kwarto namin ni Ana. Kinabukasan tanghali na ako magising. Dinig ko ang ingay na nagmumula sa labas ng kwarto. Mabilis akong bumangon nang mapansing wala sa tabi ko si Ana. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Aling Salome na nakikipagtalo kay Madonna. Ikaw, wala ka talagang puso. Pati pamangkin mo pinag-iinitan mo. Wala akong pakialam. Hindi ko siya pamangkin. Tsaka wala namang silbi ang mag-ina dito sa pamamahay ko. Kaya mabuti pang magsilayas na sila rito. Napakasalbahe mo. Tandaan mo, lahat ng ginagawa mo sa kapwa mo babalik sa'yo. Ang mabuti pa lumayas ka na rin. Ang ayoko sa lahat, yung katulong na nakikisawsaw sa pamilya ko. Hindi ikaw ang nagpapasahod sa akin. Baka gusto mong malaman ng mga magulang mo ang pinaggagawa mo. Tinatakot mo ba ako? Para sabihin ko sa'yo, wala akong kinatatakutan kahit pang mga magulang ko. Lumayas ka rito dahil isusunod ko na rin ang mag-inang yon. Talagang walang yaka Madonna? Pati si Aling Salome na matagal nang naninilbihan sa inyo, tatanggalin mo? Hoy, wala ka ring karapatang pakialaman ako kung ano ang gusto kong gawin. Pagmamayari ko to, kaya ako ang masusunod. Hayaan mo na siya, iha. Sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Pagbabanta pa ni Aling Salome. Pagkatapos nagtungo siya sa kanyang kwarto. Mga ilang minuto lang ang tinagal niya bago siya lumabas dala ang lahat ng kanyang gamit. Aling Salome, huwag niyo naman po akong iwan Hoy, ikaw babaeng ulik ba? Pwede ba hayaan mo siya kung ayaw mong pati ikaw palayasin ko? Sige na, iha. Aalis na ako. Yung mga tinuro ko sa'yo, gawin mo. Tumango ako. Pagkatapos niyakap ko siya. Lungkot ang nararamdaman ko sa sandaling umalis na si Aling Salome. Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan? Ngayong wala na si Salome, ikaw na ang gagawa ng lahat ng gawain dito sa bahay. Kapag nalaman ito ni Mama, sigurado akong magagalit sila sa'yo. Napakasama mo, pakakarmahin ka sa mga pinaggagawa mo. Ang dami mong sinasabi. Mabuti pa manahimik ka na lang. Ngayon, sundin mo ang lahat ng pinag-uutos ko. Dahil wala nang leching muchacha na yon. Pagkasabi niya agad siyang umalis sa harap ko. 1 linggo ang makalipas nang mawala sa mansyon si Aling Salome, ako na ang gumagawa ng kanyang gawain. Hindi na rin ako makapagtrabaho dahil walang mapag-iwanan sa anak ko. Isang araw, napansin kong mainit ang ulo ni Madonna. Hoy babae, ikuha mo nga ako ng yelo. Bilisan mo, ayokong mabagal ha. Ang bagal-bagal mo para kang pagong. Buisit.
Eh kung ikaw kaya ang kumuha, ang dami mong reklamo, puro ka nalang ganyan. Aba, ang Bruhilda sumasagot pa. Hoy, Impacta, sa lahat ng ayoko yung sumasagot. Kinuha niya ang tasa na may mainit na kape. Pagkatapos lumapit siya sa akin. Ngumisi siya, Miss Winnie. Nagulat ako dahil bigla na lamang niyang ibinuhos sa akin ang mainit na kape. Napaso ako at halos mapaiyak sa sakit. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Nangawit kasi ang kamay ko kaya nabuhusan kita eh. Kahit gigil ako, mabilis akong nagtungo sa banyo para maligo. Matindi ang hapdi na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Napaka-impacta talaga ng hipag kong yon. Nakakagigil siya, buwisit siya. Naiinis kong sabi pagkatapos kong maligo. Agad na rin akong nagbihis pagkatapos muli akong lumabas para magluto. Inisnaban ko na lang si Madonna nang makita ko siyang abala sa pagbabasa ng pocketbook niya. Habang nagluluto ako nang lumapit si Ana, hawak niya ang kanyang tiyan. Gutom ka na? Upo ka na anak, pakakainin na kita. Maganang kumakain si Ana nang pinaghain ko siya. Labis naman akong natuwa. Pagkatapos niya, pinaliguan ko siya at nang matapos naman siya, hinayaan ko muna siyang maglaro. Maya-maya pa, nagulat na lamang ako nang marinig ang malakas na sigaw ni Madonna. Kaya naman aligaga akong tumakbo papunta sa kinaroroonan niya. Nag-aalala ako na baka muli niyang sinaktan si Ana. My God! Bakit mo binasag ang flower vase? Alam mo bang mas mahal pa yan sa buhay mong leche ka? Ana, anong nangyari? Teka, bakit mo sinisigawan ang anak ko? Hindi mo ba nakikita? O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Obvious naman na narinig mo at nakita mong nabasag ng magaling mong anak ang flower vase. O anong pinagpuputok ng butsi mo? Flower vase lang yan. Ah, ganon ha? Flower vase? Nagulat ako nang damputin niya ang walis at takmang ihahampas kay Ana. Kaya naman agad ko yung sinangga. Hayop kayo! Sinisira niyong araw ko! Mula sa araw na to, lahat ng kakainin niyo babayaran niyo ha? Wala nang libre sa bahay na to. Kung wala kayong pambayad, kumain kayo ng tira-tira. Tama na! Aray! Tama na! Che! Tumigil ka, kulang pa yan! Hindi kita titigilan hanggang sa magtanda ka! Walang tigil ang paghampas niya. Ramdam ko ang hapdi sa bawat dampi ng walis sa akin. Pulang-pula na ang braso ko. Naiiyak na rin ako dahil hindi ko na kaya ang masasakit na ginagawa ni Madonna sa amin. Hanggang sa hindi na ako makatiis. Inagaw ko sa kanya ang walis at tinulak siya. Aray! Hayop ka? Wala kang karapatang itulak ako! Hayop ka rin! Napakasama mo! Halika na anak! Mabilis kong binuhat si Ana. Hindi ko na pinansin pa ang mga masasakit na salita ni Madonna. Dinala ko sa kwarto ang anak ko. Nanginginig siya at takot na takot, kaya naman nakaramdam ako ng awa. Okay ka lang ba anak? Hayaan mo, nandito si mama ha? Mas lalo akong nangamba dahil sa pag-iyak ng anak ko. Pilit ko siyang pinakakalma, Miss Winnie. Tahan na anak, hayaan mo, hindi ko nahahayaang saktan ka pa ng tiyahin mo. Hindi ko na siya pinalabas pa ng kwarto para hindi na siya pag-initan pa ni Madonna. Lumipas ang ilang araw nang mangyari yon, hindi ko na pinalabas pa ng kwarto si Ana. At nakita ko rin ang kakaibang kinikilos ni Madonna at pati na rin ang kanyang pagpayat. Hoy, kunin mo nga ang bag ko sa kwarto. Huwag mong uumitan ha, bilang ko ang pera na yan. Akala mo naman pag nanakawan siya, napakayabang talaga. May sinasabi ka? Ha? Wala akong sinasabi. Baka ikaw meron. Kinuha ko na ang sinasabi niyang bag pagkatapos binigay ko sa kanya. Hindi mo kinupitan to? Hindi. Bakit ko naman gagawin yon? Eh hindi naman sa akin ang pera na yan eh. Kung wala ka ng iba pang iuutos sa akin, aalis na ako. Sandali lang, meron pa. Ipagtimpla mo ako ng kape, tsaka ipagluto mo ako ng tinola. Grabe naman to, napakadaming utos. O ano pag tinutunga mo dyan? Ipagtimpla mo na ako ng kape. Tumango ako. Sinunod ko na nga ang kanyang inutos. Pagbalik ko, pansin kong nanginginig siya at namumutla. Bigla na lamang akong nakaramdam ng awa sa kanya. Kaya naman kinuhanan ko siya ng kumot. Oh, ikumot mo. Nilalamig ka kasi.
Huwag ka nang mahiya. Salamat. Walang anuman. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Nandun lang ako sa kusina. Tumango siya, Miss Winnie. Sa unang pagkakataon, noon ko lamang narinig na nagpasalamat siya. Nagluto na nga ako dahil alam kong gutom na siya. At nang matapos ay agad ko siyang hinatiran ng pagkain. Kumain ka na muna para kahit papano umayos ang pakiramdam mo. Agad niyang kinuha ang pagkain na binigay ko. Pansin kong gutom siya. Marahil sa ilang araw siyang hindi kumakain kaya ganun na lang ang gutom niya. Nang maubos niya agad ko siyang tinanong. Gusto mo pa ba? Ikukuha kita, sabihin mo lang. Ayoko na, salamat. Gusto mo na bang matulog? Ihahatid na kita sa kwarto mo. Ay, siya nga pala, si Lay kailan pala uuwi? Hindi ko alam. Sige na, ihatid mo na ako sa kwarto ko. Inaantok na ako eh. Hindi ko talaga kayang tumayo ng mag-isa. Sabi niya, hirap nga siyang tumayo. Hahakbang na sana siya nang bigla siyang napaupo. Pansin kong nasasaktan siya kaya naman nag-alala ko para sa kanya. Hindi mo ba kaya? Kung gusto mo, dito ka na lang matulog. Hindi ko na maramdaman ang paa ko. Masyadong mabigat ang pakiramdam ko. Pwede mo ba akong ikuha ng gamot? Salamat. Walang anuman. Gusto mo na bang magpa-check up para malaman natin kung anong sanhi ng nararamdaman mo ngayon? Tumango siya. Kinabukasan nga kaagad ko siyang dinala sa ospital. Nagpatulong na lang ako para buhatin siya. Nang ma-check siya, wala naman raw siyang sakit na akin namang ikinataka. Kaya wala kaming nagawa kundi ang umuwi na lang. Hanggang sa isang araw, gabi yon, maaga akong natulog. Pero bigla na lamang akong nagising nang makarinig ng kalabog mula sa labas. Kaya dali-dali akong bumangon at lumabas. Narinig ko ang ingay mula sa kwarto ng mayabang kong hipag. Kahit kabado, binuksan ko ang pinto at nakita ko siyang walang malay. Madonna! Anong nangyari sa'yo? Kahit mabigat siya, sinikap kong ihiga siya sa kanyang higaan. Pagkatapos tumawag ako sa kaibigan ko na isang doktor para naman matignan siya. Ilang araw mula nang ma-check siya, mas lalong tumindi ang karamdaman niya na hindi maipaliwanag ng doktor. Bigla na lang siyang nangayayat at may tumubo na bukol sa kanyang tiyan na bigla na lamang lumitaw. Nagkaroon siya ng malalang sugat kung saan lumalabas ang naglalakihang uod. Nagkaroon din siya ng napakasangsang na amoy na animoy nabubulok na karne ng hayop. Umuwi na sana si Jack. Sobrang nakakaawa na si Madonna. Sabi ko sa aking sarili. Ang galit ko sa mayabang kong hipag, isinantabi ko muna. Labis na awa ang nararamdaman ko para sa kanya. Lumipas pa ang 2 linggo, mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Kaya pag uwi ni Jack, napagpasyahan na naming dalhin si Madonna sa espesyalista. Hindi kaya karma nangyayari sa kanya? Ano ka ba naman? Nasa ganyang sitwasyon ng kapatid mo, nagagawa mo pa siyang pagsalitaan ng ganyan. Hindi naman sa ganun, Lars. Labis ako nasasaktan sa kalagayan ng kapatid ko. Kung nandito pa sana si Aling Salome, may magbabantay kay Ana. Okay lang, importante na kay mama siya. Salamat ha. Kahit sa kabila ng masamang ginawa sa'yo ni Madonna, nagagawa mo pa rin siyang alagaan. Bahagi pa rin siya ng pamilya niyo. Tsaka hindi naman ako masamang tao para hindi maawa sa kapatid mo. Kaya mahal kita eh. May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Baka guni-guni mo lang yun. Tumango ako, Miss Winnie. Hindi na ako kumibo. Lumabas na lang ako at umupo sa isang tabi. Maya-maya lumabas na rin si Jack. Tumabi siya sa akin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman. Naaalala ko lang yung mga nangyari. Ako na ang humihingi ng tawad para sa ginawa ng kapatid ko. Hayaan mo na. Ang Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa kaya na tao lang. Sabihin man ng iba na hindi na usong pagpapatawad. Pero para sa akin, ang pagpapatawad kalayaan ng isip at puso. Bakit ba ang busilak ng puso mo? Lahat ng hinahanap ng isang lalaki sa babae, nasa iyo na. Bolero ka talaga. Joke ba yan? Kasi alam mong nalulungkot ako, no? Hindi Mukha ba ako nagjo-joke? Ewan ko. Puwera biro, Lars. Totoo ang sinasabi ko. Kaya hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang galit sa'yo ni Madonna. Ngumiti na lamang ako.
Marahil tama siya, Miss Winnie. Hindi nga namin alam kung saan humuhugot ng galit sa akin si Madonna. Samantalang wala naman akong ginagawang masama. Isang buwan pa ang lumipas, mas lalong lumala ang kalagayan ni Madonna. Halos hindi na namin makilala ang mukha niya dahil sa sobrang payat. Binigyan siya ng taning ng doktor dahil walang kahit na anong karamdaman ang nakikita sa kanyang katawan. Pero patuloy pa rin siyang nangangayayat at nanghihina. Kaya pala isipan sa lahat ang kanyang karamdaman. Hanggang sa isang araw, nakita ko si Aling Salome. Naglalakad siya, kaya tumakbo ko papalapit sa kanya. Aling Salome! Aling Salome! Sandali lang po. Kumusta na ho kayo? Ayos lang ako, iha. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang ho ako. Medyo marami lang pong iniintindi. Isa na ho si Madonna. May sakit siya? Opo, paano niyo po nalaman? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman, iha. Yan ay tanda ng karma niya bilang isang mayabang na tao. Tama po kayo, pero naiisip ko po na may pag-asa pa rin siyang magbago. Sana nga po gumaling na siya eh. Kawawa naman kasi si Lay kapag nawala siya. Ang ganti ng karma, mas malala pa sa ginawa niyang kabalbalan. Kaya iha, wag mo nang ipanalangin na gumaling pa siya. Dahil ang isang tulad niya hindi na magbabago pa. Naiintindihan ko ho kayo, kaya hindi ho ako magsasabi ng opinyon ko. Maging kayo ho nakaranas ng matinding pang-aalipusta niya. Pero sana balang araw, matuto rin po kayong magpatawad. Sana nga iha, hindi madaling maghilom ang ginawa niyang masama sa atin. Mabuti ikaw nagawa mo na siyang patawarin sa maikling panahon. Siguro nga ho hindi ko pa siya lubusang napapatawad, pero tutulungan ko ho ang puso ko. Tinapik-tapik na lamang ni Aling Salome ang balikat ko. Pagkatapos nagpaalam na siyang uuwi na. Sana dalhin ka sa magandang kapalaran, iha. Salamat po. O paano, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko nang umuwi dahil marami pa akong aasikasuhin. Palagi kang mag-iingat, ha? Opo, Aling Salome. Maraming salamat din po. Sana alisin niyo na ho ang galit sa puso niyo. Tumango si Aling Salome bago umalis. Sumakay na ako ng sasakyan pabalik sa ospital. Nagulat ako nang maabutang umiiyak si Jack. Oh, anong nangyari? Bakit umiiyak ka? Si Madonna, humihina na ang tibok ng puso. Ang sabi ng doktor maaaring hindi na siya magtagal pa. May awa ang Diyos. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Mabubuhay si Madonna. Alam kong kaya niyang labanan ang sakit niya. Mabuti at nandito ka. Siguro kung ako lang ang mag-isa dito, sigurado kung hindi ko na alam ang gagawin ko. Salamat ha. Niyakap ko si Jack na patuloy pa rin sa pag-iyak. Alam kong masakit para sa kanya ang kondisyon ng kapatid niya, kaya upang mabawasan ang kanyang lungkot, dinadamayan ko siya. Sa katunayan po, Miss Winnie, unti-unti na rin pong nahuhulog ang puso ko sa kanya. Hindi ko man lang maamin dahil natatakot ako sa sasabihin ng mga taong nakakakilala sa amin. Salamat ha. Kahit papano nababawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Nawala na kasi si John sa amin. Tapos si Madonna naman may taning na rin ang buhay niya. Nandito lang ako para sa'yo. Ang mabuti pa sumama ka na muna sa akin. Kumain tayo, alam kong gutom ka na eh. Sige, medyo gutom na rin ako. Sumama nga sa akin si Jack. Nagtungo kami sa kantin, hindi kalayuan sa ospital. Pagkatapos naming kumain, bumalik din kami kaagad. Pagsapit ng gabi, nagpasya na akong umuwi dahil namimiss ko na rin ang anak kong si Ana. Sinundo ko lang siya sa bahay ng biyanan ko pagkatapos doon na kami natulog sa bahay na tinutuluyan namin. Maaga kaming natulog ng gabing yun. Habang mahimbing ang tulog ko, nang bigla ko na lamang napanaginipan si Madonna. Lara, pwede ba kitang makausap? Madonna, mabuti at gising ka na. Masaya ako dahil nawala na ang lahat ng karamdaman mo. Lara, sana mapatawad mo ako sa lahat ng maling nagawa ko. Patawad kung naging mayabang ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat ng yun. Sana dumating ang panahon na mapatawad mo ko. Pinatawad na kita. Tsaka wala sa akin yun. Nangyari na eh. Kaya dapat na nating kalimutan. Pwede naman tayong magsimula ulit, hindi ba? Patawad ulit, Lara.
Sabi niya sa akin. Pagkatapos niyakap niya ako. Nabigla na lamang ako nang bigla siyang maglaho. Kasabay nun bigla na lamang akong nagising. Panaginip lang pala ang lahat ng yun. Madonna, bakit ka nagpakita sa panaginip ko? Sana gumaling ka na. Sana hindi ka pabayaan ng Diyos. Sabi ko at muli na akong bumalik sa tulog. Kinabukasan maaga kong hinatid si Ana sa biyenan ko at pagkatapos pinuntahan ko si Jack. Pumasok ako sa kwarto kung saan nakahiga ang comatose na si Madonna. Mabuti at dumating ka na. May magandang balita. Anong balita? May improvement na ang kalagayan ni Madonna. Bigla na lang umayos ang pakiramdam niya sa hindi maipaliwanag na dahilan, sabi ng doktor. Magandang balita nga yan. Salamat sa Diyos. Sobrang saya ko, Lars. Dahil magaling na si Madonna. Ganyan nga, huwag kang masyadong mag-alala. Gagaling na siya. Nakakapagtaka man, labis akong natuwa dahil umayos na ang kalagayan ni Madonna. 1 linggo ang makalipas, nagising na si Madonna. Hindi ako nagpakita sa kanya ng araw na yon, Miss Winnie. Sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang harapin. Hanggang sa kumbinsihin ako ng aking anak na dumalaw daw kami sa kanyang tiyahin. Habang naglalakad ako sa hallway papunta ng ospital, muli kong nakita si Aling Salome. Mukhang nag-aabang siya at parang may hinihintay. Oh, Aling Salome, ano hong ginagawa niyo rito? Mukhang may hinihintay ho kayo ah. Oo, iha. Ikaw ang hinihintay ko dahil gusto kitang makausap. Sige ho, mukhang importante po yata ang sasabihin niyo ah. Tumango siya pagkatapos dinala niya ako sa coffee shop at doon niya ako kinausap. Bakit niyo nga ho pala ako gustong kausapin? Iha, may gusto kong ipagtapat sa'yo. Tungkol ito kay Madonna. Bakit ho? Ano ho ang tungkol kay Madonna? May mali akong nagawa sa kanya. Hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya. Ang totoo, ako ang may kagagawa ng sakit niya. Salamat dahil binigyan mo ng kalinawan ang isip ko. Teka lang ho, hindi ko ho kayo maintindihan eh. Pwede niyo ho bang ipaliwanag sa akin ng maayos? Naniniwala ka ba sa barang? Barang? Bakit ho? May kinalaman ho bang barang sa nangyari kay Madonna? Taba ka, iha. Matagal na panahon akong nagtimpi at inunawa siya. Pero sagad na sa kasamaan ang ginagawa niya sa akin hanggang sa puntong napuno na ako sa kanya. At sa araw ng pag-alis ko sa mansyon, yun din ang araw ng pagbabarang ko sa kanya. Kaya po pala hindi makita ng mga espesyalista ang dumapong sakit kay Madonna. Yun pala dahil sa barang ang lahat. Eh di kung ganun ho, kayo rin po ba ang nagpagaling sa kanya? Tama ka. Dahil sa'yo nagawa kong tanggalin ang barang na ginawa ko. Mabutit hindi pa huli ang lahat bago ko napagtantong mali ang gumanti. Sana ho may natutunan din kayo sa karanasan nyo. Naniniwala ho ako na mabuti kayong tao dahil nagawa nyo pa rin po siyang patawarin sa kabila ng lahat ng nagawa niya. Maraming salamat, iha. Bago sana ako umalis, gusto ko sana siyang dalawin. Pero bago yon, maaari ba akong makiusap? Sige ho, ano ho ba yun? Maaari bang wag mong sabihin ang totoo? Sa'yo ko lang talaga ito pinagtapat dahil alam kong mapagkakatiwalaan kita sa sikreto ko. Wag ho kayong mag-alala. Safe po ang sikreto niyo sa akin. Ngumiti siya at pagkatapos sinama ko siya kung saan nakahiga si Madonna. Kabado akong kumatok, kaya naman huminga muna ako ng malalim bago ko kumatok. Agad naman akong pinagbuksan ni Jack. Lars, ikaw pala. Halika, pumasok ka. May kasama ako, si Aling Salome. Talaga? Kasama mo si Aling Salome? Pasok na ba kami? Oo naman. Bakit hindi? Tumango ako. Pagkatapos hinila ko siya papasok sa loob. Nailang naman ako nang makita kong nakatingin sa akin si Madonna. Kaya naman siya ang unang nagsalita. Lars, pwede ba kitang makausap? Oo naman. Para saan ba? Agad akong lumapit sa kanya. Umupo ako sa tabi niya. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking mga kamay. Lars, alam kong marami akong maling nagawa sa'yo. Niyabangan kita.
Sinaktan, inalipusta at pinagbintangan. Sobrang sama ng ginawa ko sa'yo. Sana mapatawad mo ko. Alam kong huli na ang lahat pero sana mapatawad mo pa rin ako. Ano ka ba? Oh, huwag kang iiyak. Kagagaling mo lang sa sakit. Ayos lang. Siguro kung hindi ako nagkasakit ng malubha, hindi ko siguro mapagtatanto na mali pala ako. Karma na siguro ang nangyari sa akin. Ayoko nang bumalik sa dating Madonna na walang ginawa kundi mang alipusta ng iba. Pinatawad na kita, Madonna. Sana matuto ka na rin sa mga maling ginawa mo. Alam ko namang may mabuti kang puso eh. Mabuti kang tao, alam ko yon. Hindi ko lang talaga matanggap na nasa iyo ng lahat ng atensyon ng mga magulang at mga kapatid ko. Pasensya na kung hindi ko talaga matanggap. Masyado akong nainggit sa'yo. Sabi ko na nga ba eh, may pinaghuhugutan talaga ang galit mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman sila inagaw sa'yo eh. Siyempre bahagi ka ng pamilya nila. Samantalang ako, anak ko lang ang may karapatan. Ay, siya nga pala, kasama ko si Aling Salome. Magandang araw, Iha. Kumusta na ngayon ang kalagayan mo? Ayos lang ho ako. Salamat po dahil dinalaw niyo ako. Sana mapatawad niyo rin po ako. Pwede rin po kayong bumalik sa bahay. Napatawad na kita. Sana lang matuto ka na. Tumango si Madonna. Pagkatapos niyakap namin siya ni Aling Salome. Isang linggo ang makalipas, nakalabas na si Madonna ng ospital. Naging maayos na ang pakikitungo niya sa akin at pati na rin sa aking anak. Si Jack naman muling nagtapat ng kanyang nararamdaman para sa akin. Paano Lars? Okay na ang lahat. Sana tayo rin bigyan mo ng chance. Alam mo namang matagal na ako naghihintay. Ano ka ba? Hindi ka ba natatakot sa sasabihin ng iba? Tsaka sigurado ka ba? Mamaya nabibigla ka lang. Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Ha? Nagulat na lang ako nang bigla niya akong nakawan ng halik. Halos hindi ako nakaimik sa pagkabigla. Ano? Naniwala ka na ba? Bakit mo ako hinalikan? Ayaw mo kasing maniwala eh. Kaya yan, pinatunayan ko lang ang tunay kong nararamdaman para sa'yo. Hindi ba't parang hindi magandang tignan? Kapatid mong asawa ko tapos magiging tayo pa? Huwag mong isipin yun. Ang importante wala tayong tinatapakang tao at wala tayong sinisirang pamilya. Kaya huwag kang matakot na sumugal ulit. Ang corny mo ha? Corny na akong corny. Basta mahal kita. Hindi ako susuko hanggat hindi mo binibigay ang matamis mong oo. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Natatakot man ako, sumugal pa rin po ako, Miss Winnie. Pinaghirapan at pinagtiyagaan ni Jack ang panliligaw sa akin hanggang sa binigay ko ang matamis kong oo. Sa ngayon po, Miss Winnie, maayos na po ang pakikitungo sa akin ng mayabang kong hipag at may 3 na rin po kaming anak ni Jack. 2 babae at 1 lalaki. Ang anak naman namin ni John na si Anna, graduating na rin po ng high school. Sobrang saya ko po dahil wala na pong hadlang sa pag-iibigan namin ni Jack. Si Madonna po, nahanap na niya ang tunay na kalayaan sa kanyang puso. Naging masaya po ako dahil naging close na po kami ng dati kong mayabang na hipag na ngayon ay sobrang bait na at mapagmahal na sister-in-law. Habang si Aling Salome naman, muli siyang bumalik sa amin para magtrabahong muli. At ang pinakanatutunan ko po, sa kabila ng masamang karanasan na nangyari sa akin, maging mapagpatawad po tayo sa lahat ng nagkasala sa atin. At ang pagiging mayabang, nagdadala sa atin sa maling gawain. Matuto po tayong magpakumbaba at huwag maging mayabang. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel, Miss Winnie. And God bless po. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout. Shoutout po kay Sir Jaime Constantino na nag-comment po sa Nakonsensya na Dalaga upload. Salamat po sa pagkukomento at pagbabahagi ng saloobin nyo. Tungkol po ito sa kurap nating politiko. Shoutout din po kay Chenny Ocol at sa partner niyang si Edsel. Shoutout din po kay Virginia Gonzalez na naa-addict daw po sa pakikinig ng stories natin. Salamat po, ma'am. Kay Ma'am Cathy Alfonso, kay J.R. Butial at Rosemary ng laundry shop ng Nueva Vizcaya, kay Jonis de la Cruz at sa asawa niyang si Don J. de la Cruz,
Hello din po kay Cassie Oliva at sa friend niyang bagong kasal na si John Lloyd Betita. Shoutout din po kay Annalisa Tapulaw at sa asawa niyang si Jonathan Parr. Shoutout din po kay Josephine Marcaida, kay Diana Ramos, kay Alfreda Alano, kay Joanna Reyes na lagi pong nag-aabang ng upload natin, kay Bernalisa Peralta from Las Piñas, Pulang Lupa. Hello din po kay Bagsik ni Michelle, kay Ricky at Florenda Bernadas at sa Bernadas family, kay Mary Ann Valderamos at kay Manilyn Basco Bandillon, kay Jocelyn Kai, kay Aisel Mays, kay Mitch Vlogs Official 3, kay Hans Viernes, shoutout din po kay Ma'am Lisa Takada, kay Monet Rivera, kay Tootsie Roll na avid listener po natin from Pasig City, Iloilo. Hello po and happy listening. Shoutout din po kay Rosemary Casonete, kay Jacqueline Sario, kay Angel Fernandez na nag-birthday. Happy birthday po sa'yo. Hello din po kay Jennifer Juan, kay Vinco at sa Oliveros family sa Butuan City. Hello din po kay Jonalyn Barameda, kay Emski, kay Hana Maylin Sesgundo, kay Chris Jel Mamado, kay Ma'am Puresa Tagiwalo, kay Nelly Ramos ng Cagayan Valley at kay Eva Tulmo from Valenzuela City. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers tayo ha, kaya aasahan ko pa rin po ang inyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.